Ang pamagat ng ating kwento. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ng buhay ni Daryl Darby. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Kailangan ko ang inyong pag-subscribe sa ating channel. Ating ipagpatuloy ang kwento, nagbabago ang pangalan ng karakter. Pakisubaybay para maintindihang mabuti ang takbo ng kwento. Kabanata 3671. Tama nga si Ambrose sa biglang pagkawala ng balanse sa mundo ng mga cultivator ng Nine Mainlands noong dumating si Robert dito. Habang nag-uusap, ilang mga imahe ang mabilis na lumipad papunta sa kanilang mga paningin. Nakasuot ito ng uniforme na may simbolo ng mga ulap. Mahahalata na miyembro ang mga ito ng Heavenly Alliance. Pinamunuan ng grupong ito ng may walang awang itsura na si Caden. Dati itong sect master ng isang maliit na sekta at nakilala sa kanyang pagiging tuso at walang awa sa kanyang mga kapwa. Agad itong sumali sa Heavenly Alliance nang dumating sa Nine Mainlands ang envoy na si Rosegard. Agad siyang nagusutahan ni Rosegard nang dahil sa kanyang diskarte. Nang makarating si Caden sa harapan nina Ambrose at Dax, tumingin siya mula ulo hanggang paa ng mga ito bago nakangiting sabihin na, nandito pala sina Sectmaster Darby at Sectmaster Sanders kung hindi ako nagkakamali. Sa kasamaang palad ay kakailanganin ko na kayong paalisan sa lugar na ito. Kahit na naging magalang ito sa panlabas niyang anyo, malinaw pa ring makikita ang pagiging arrogant nito sa kanyang mga mata. Noong una ay mapapapigil na lang ng hininga si Caden sa sobrang takot sa sandaling makaharap niya sina Ambrose at Dax. Pero agad itong nagbago nang sumali siya sa Heavenly Alliance. Wala na siya ngayong kahit na kaunting respeto kina Ambrose at Dax. Napasimangot na lang si Dax habang galit na sinasabing, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakita na nagme-meditate kami ni Sectmaster Darby dito? Umalis ka na at huwag mo na kaming istorbohin. Nagmukha namang walang pakialam ang katabi ni Dax na si Ambrose, ni hindi man lang nito tiningnan sa mata si Caden. Buwisit, nainis dito ng gusto si Caden pero nagawa pa rin itong sumagot ng, huwag ka nang magalit Sectmaster Sanders. Pinili ng Divine Lord ang Jade Peak para pagtayuan ng isang portal formation kaya tinawag ni Caden si Robert bilang Divine Lord na siyang walang kapantay na pinuno ng kanilang Heavenly Alliance. Hayop ka, ano ang ibig nitong sabihin? Napili ang lugar na ito ng Heavenly Alliance. Wala ka bang mga mata? Ang Jade Peak ay nasa loob ng teritoryong hawak ng Elysium Gate kaya kami lang ang may karapatang mamahala rito. Kaya paano ito mapipili ng Heavenly Alliance? Umalis ka na ngayon kung ayaw mong makita ang hinanahap mo. Agad na isinigaw ni Dax habang naglalagablab ang kanyang galit. Mas maigi kung babalik ka na sa Divine Lord mo para sabihin na hindi kami mga sunod Sonyeran kahit na hindi ganito ka-impluensya sa paningin ninyo ang Elysium Gate. Dagdag ni Ambrose. Agad namang nagdilim ang itsura ni Caden na para bang sisubog na ang kanyang debidab pero agad niya pa ring pinigilan ang kanyang sarili nang maalala niya kung gaano nga ba kalakas sina Dax at Ambrose. Dito na biglang lumipad ang isa pang imahe paakyat sa bundok, nakasuot ito ng isang itim na robe habang naglalabas ang kanyang katawan ng isang napakalakas na aura. Ito ay walang iba kundi si Robert. Nagtingin-tingin si Robert sa paligid ng lugar kung saan niya maaaring itayo ang portal formation na magbibigay sa kanya ng contact sa Godly Region itong mga nakaraang araw pero hindi pa rin siya makahanap ng maayos na lugar para rito nang bigla siyang mapadaan at mamangha sa aurang nilalabas ng Jade Peak kaya agad niyang ipinadala si Caden para inspeksyonin ito. Pagkatapos ng ilang sandali ay wala nang nagawa pa si Robert kundi sumunod para inspeksyonin ito. Kamahalang Divine Lord. Nagmamadaling bati ni Caden kay Robert. Tumanggaw naman dito si Robert bago ito tumingin kina Dax at Ambrose. Ngumiti ito habang sinasabi na, kumusta na kayo Sectmaster Sanders at Sectmaster Darby? Wala nang panahon si Dax sa pakikipaglokohan kaya agad na itong nagtanong ng Robert, pagmamayari ng Elysium Gate ang lugar na ito. Kaya ano ang karapatan mo na kunin ito sa amin? Kunin. Natigilan dito si Robert ng isang sandali na para bang nakarinig siya ng isang kakaibang bagay sa mga sinabi ni Dax. At pagkatapos ay agad na naningkit ang kanyang mga mata habang dahan daw ang nagsasalita para linawin ang kanyang sarili, Sectmaster Sanders, mali ang iyong mga sinabi. Mula noong una ay nasa ilalim na ng jurisdiction ng Nine Heaven Emperor ang buong Nine Mainlands kasama na ang mga maharlika nito.
Kayong lahat ay nasa ilalim lamang ni Nine Heaven Emperor kaya bilang isang envoy na ipinadala ng kamahalan, ako ngayon ang kumakatawan sa kamahalang si Nine Heaven Emperor. Sa madaling salita ay wala na kayong dapat pang itanong sa sandaling kunin ko ang iyong altar sa Flower Mountain, naiintindihan niyo ba ako? Maaaring ang naging natural lang ang pagsasalita ni Robert pero naging malakas at malinaw ang kanyang mensahe kina Dax at Ambrose. Ano, sinasabi ba niya na dapat din nating isuko ang ating altar sa Flower Mountain? Namumulang tanong ni Dax, hindi lang ito isang uri ng pagiging arrogant, isa na itong uro ng pang-aapi. Agad na namula ang kanyang mga mata sa sobrang galit habang sumasabog ang kanyang katawan at nagpapakita ang Skybreaking Axe sa kanyang kamay. Kabanata 3672. Kung ganoon ay ipakita mo sa amin ang lakas mo, Envoy. Tingnan natin kung mayroon kang karapatan na ipasuko sa amin ang altar sa Flower Mountain. Agad na nagblangko ang isip ni Dax habang ibinabato ang kanyang palakol matapos mapapangibabawan siya ng kanyang mga emosyon. Hindi naging maganda ang kanyang mood kaya paano niya matatanggap ang ipinakita ng arroganteng si Robert. Dito na biglang lumipad papunta kay Robert ang isang beam ng gintong liwanag. Agad namang umangat ang magkabilang gilid ng bibig ni Robert nang makita niya ang paparating na gintong liwanag. Wala kang kahit na anong ideya kung ano ang ginagawa mo. Ang lakas ng loob mong bresuhin ako rito. Dito na kumawala ang napakalakas na aura mula kay Robert habang itinatosa ang kanyang kamay ng walang kahirap-hirap. Klang! Parang naging isang pangkanirawang pagkaway lang ang ginawang palm attack ni Robert pero naglalaman na ito ng isang nakakatakot na aura ng langit at lupa. Agad na naglaho at sinundan ng napakababang tunog ang gintong liwanag na pinakawalan ni Dax. At pagkatapos ay agad na naramdaman ni Dax ang pagdating ng isang napakalakas na puwersa sa kanya na nakapagpa-atres sa kanya ng ilang beses bago mamotla ang kanyang mukha. Nasa pinakamataas na level na ngayon ang lakas ni Dax maliban pa sa pagkakaroon nitong isang grand weapon ang Skybreaking Axe. Sa kasamaang palad ay nakaharap niya ang isang malakas na kalaban mula sa Godly Region na si Robert. Masyado lang talagang malaki ang pagitan sa lakas ng dalawa. Agad na nasabik si Caden at ang kanyang mga kasama na nag-obserbo sa mga nangyayari mula sa isang tabi matapos nilang makita ang pagkatalo ni Dax. Dito na ginamit ni Caden ang oportunidad na ito para lokohin si Dax. Ito lang ba ang kaya mong gawin, Dax? Hindi ako makapaniwala na nagawa mong hamunin ang Divine Lord gamit ang walang kwenta mong kakayahan. Siguradong gusto mo nang ang mamatay. Buwisit. Nagalit ng husto rito si Dax habang sumisigaw ng, sige pa. Dito na niya hinawakan ng maigi ang Skybreaking Axe bago muling sumugod kay Robert. Mukhang gusto mo nga talagang kumain ng mas marami sa kaya mong nguyain. Dito na muling sumanghal si Robert bago dahan daw ang itaas ang kanyang kamay. Dito na biglang naipon sa kanyang paligid ang spiritual aura ng langit at lupa na matatagpuan sa Jade Kick. At pagkatapos ng isang segundo ay nagpakita ng isang bola ng apoy mula sa kanyang palad na hindi tumigil. Sa pag-ikot, dito na biglang nasira ang magandang daloy ng hangin dahil sa init ng temperatura sa paligid. Ito ay walang iba kundi ang blazing heavenly flame na matatagpuan lamang sa Godly Region. Natigilan at natulala si Dax nang maramdaman niya ang naglalagablab na init ng apoy. Dax! Agad namang nagbago ang itsura ni Dax nang makita niya ang mga pangyayari. Dito na niya ginamit ang kanyang internal energy para kumaway sa ere at gumawa ng isang protective shield sa harapan ni Dax. Boom! Sa loob ng isang iglap ay tumama ang apoy ni Rosebert sa barrier ni Ambrose na gumawa ng isang napakalakas na apoy. Dito na kumalat ng husto sa paligid ang apoy dahil maging ang Jade Spring ay nagawa nitong sunugin. Sa kasamaang palad ay agad na nawasak ang ginawang protective barrier ni Ambrose na nagpatalsak sa kanilang dalawa sa layong 10 metro bago mahulog malapit sa isang bangin ng Jade Pick. Dumura ng dugo si Ambrose at mabilis na itinayo ang kanyang sarili habang nakatingin kay Robert. Natigilan siya ng husto sa kanyang nasaksihan. Gaya ng inaasahan mula sa isang nilalang na mula sa Godly Region, masyado nang nakakatakot ang ipinakitang lakas ni Robert. Samantala, namumutla naman ng husto ang mukha ni Dax. Isang uri na rin ng pagpapakamatay ang pakikipaglaban sa isang nilalang na nagmula sa Godly Region. Tawa ng arroganteng si Robert kina Ambrose at Dax habang walang emosyong sinasabi na, sasabihin ko ito sa inyo sa huling pagkakataon,
hindi na kayo po pwede pang pumasok sa Jade Peak kung ayaw ninyong masaktan. Dito na sinenyasan ni Robert si Kaidan at ang mga kasama nito na umalis kasama niya. Pero bago pa man ito makahakbang ng 2 beses palayo, dito na sumigaw si Dax ng buwizard. Siguradong mamamangha ang kahit na sino habang tinitingnan kung saan pa nakakakuha ng lakas si Dax na kanyang ginamit para muling sigirin si Robert gamit ang kanyang skybreaking axe na hinahawakan niya ng mahigpit. Masyadong maiksi ang pasensya ni Dax at matagal na rin itong nasa mundo ng mga cultivator. Kaya hinding-hindi siya magagawang pasunurin ng kahit na sino. Kabanata 3673. Dax. Nagulat ng husto si Ambrose nang makita niya ang pagpapadalos-dalos ni Dax kaya agad itong sumigaw para tawagin ito. Masyadong malakas si Robert pero nagawa pa rin siyang galitin ng husto ni Dax. Mukhang gumagawa na ito ng sarili niyang hukay, isip ni Ambrose. Agad namang sumugod si Ambrose kay Dax para pigilan ito pero huli na ang lahat para sa kanya. Boom! Dito na muling nagsagupaan sina Dax at Robert na gumawa ng isang malakas na ingay. Agad na bumagsak ang mukha ni Dax habang napapa-atras sa kanyang kinaroroonan. Tigilan mo na ang pagpapadalos-dalos mo, Dax. Sigaw ni Ambrose habang nagpapawis ng husto. Kilalang kilala niya si Dax kaya alam niya na may maiksi itong pasensya. Hindi naman natigil sa pag-atake si Dax kahit alam nito na wala siyang pag-asa na manalo kay Robert. Masyado nang mayayabang ang mga taga-Heavenly Alliance, Ambrose. Hindi man lang sila nagpakita ng kahit na kaunting repseto sa atin. Siguradong mas lalala lang ito sa sandaling palampasin natin ang ginagawa nila sa atin. Sigaw ni Dax habang namumula ang kanyang mga mata. Huminga naman ng malalim si Ambrose bago matahimik matapos nitong makinig kay Dax. Siguradong kukunin nila ang altar ng Elysium Gate sa sandaling makuha ng Heavenly Alliance ang Jade Peak. Mawawala ng tirahan ng parehong Elysium Gate Sect at Flower Mountain sa sandaling sumunod tayo ng sumunod sa kanya. Dito na niya hinawakan ang Tyrant Hammer habang inaanunsyong, sige, Dax. Tutulungan kita. Turuan natin ng leksyon ang envoy na ito. Dito na parehong sumugod sina Ambrose at Dax kay Robert. Agad na ginamit ng dalawa ang kani-kanilang mga internal energy ng sabay. Agad na, nasira ang magandang daloy ng hangin habang sumasabog ang dalawang mga naglalakasang aura papunta kay Robert. Pero nagpakita pa rin si Robert ng arroganting ngiti sa kanyang mukha. Habang sinasabi na, napagdesisyonan ninyong umatake ng sabay. Sige kung ganoon. Dito na niya itinaas ang kanyang kamay habang kamakaway na nagpapadala ng dalawang ray ng liwanag na lumipad papunta kina Dax at Ambrose. Napatingin na lang sa isa't isa sina Ambrose at Dax nang maramdaman nila ang nakakatakot na lakas na nilalaman ng liwanag na iyon. Nakahanda na silang iwasan ang pag-atake pero masyado pa rin silang mabagal. Agad silang tinamaan ng liwanag bago bumagsak ng mabilis matapos ng malakas na impact ng pag-atake sa kanilang mga katawan. Dumura si Ambrose ng dugo nang bumagsak siya sa lupa bago pa man siya makatayo ng tuwid habang napaatras naman ng ilang hakbang ang kasama nitong si Dax. Kahit na hindi ito dumura ng dugo, namutla naman ng husto ang kanyang mukha at mukhang nasugatan ng husto sa mga nangyari. Dito na inobserbahan ni Robert si Dax, kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabing, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Dax. Papalampasan ko ang lahat ng ito sa sandaling sumali ang iyong Flower Mountain sa Heavenly Alliance. Mukhang walang naging pakialam ang tono sa pagsasalita ni Robert pero hindi pa rin ito makukwestiyon ng kahit na sino. Palagi niyang nakikita si Dax bilang isang nilalang na hindi niya mapapasuko. Nasa kamay din ni Dax ang Skybreaking Axe kaya ngayong napabagsak na niya ang mga ito. Naisip ni Robert na gamitin ang oportunidad na ito para pasukuhan si Dax. Dahil kung hindi ay hindi na matatapos pa ang kanyang mga problema. Sumanghal naman si Dax at dumura sa harapan ni Robert nang walang pag-aalinlangan. Mukhang gusto mo na nga talagang mamatay. Tuluyang napasabog ng ipinakitang ugali ni Dax ang ulo ni Robert. At dahil dito ay hindi na nakipaglokohan si Robert habang dahan daw ang itinataas ang kanan niyang kamay. Hindi nagtagal ay nagpakita sa kanyang kamay ang isang kakaiba at napakahabang espada. Naging matalim ang espada sa isang banda habang ang kabila naman nitong banda ay parang napupuno ng mga ngiping pinapaligiran ng gintong mga halo. Ito ay walang iba kundi ang personal na sandata ni Robert na kilala sa tawag na Heaven Falling Sword,
Ito ang sandatang personal na ibinigay sa kanya ng Nine Heaven Emperor. Agad na umihip ang hangin nang bunutin niya ang espada habang bumabagsak ang temperatura sa paligid. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Ambrose habang pinipigilan ang kanyang hininga para kay Dax. Kabanata 3674. Kahit na magkasamang hinarap nina Ambrose at Dax si Robert, alam pa rin ni Ambrose na hindi sila magtatagal sa pangkaraniwang mga pag-atake ni Robert. Dito na natakot si Ambrose para sa buhay ni Dax pagkatapos ipakita ni Robert ang kanyang sandata. Hindi naman naiwasan ni Dax na mapahinga ng malalim nang maramdaman niya ang matinding fighting spirit ni Robert. Dito na nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo pero nanatili pa rin siyang taas noo sa kanyang kinaroroonan. Buwisit, hindi ako susuko sa kanya kahit na mamatay pa ako nguyong araw. Isip niya. Kaya hindi na nagsayang pa ng oras si Robert habang nababalot ng isang napakalakas na sigaw ang kanyang Heaven Falling Sword. At pagkatapos ay biglang bumagsak papunta kay Dax ang isang nakasisilaw na liwanag na humalos sa matinding aura ng parehong langit at lupa. Nakita ni Ambrose ang panganib kaya agad siyang lumapit para tulungan si Dax pero nagawa rin siyang masugitan ni Robert kanina. Tumutulo pa ang dugo sa katawan ni Ambrose at masyado na rin siyang huli para gumawa ng anumang aksyon. Halika rito, namula naman sa mga sandaling ito ang mga determinadong mata ni Dax. Mas, pinili niyang manatili sa pakikipaglaban kaysa sumuko na parang isang duwag. Agad niyang inubos ang kanyang internal energy sa hawak niyang skybreaking axe para subukang harapin ang pag-atake ni Robert. At isang malakas na liwanag ang nagmula sa hawak niyang sandata nang mailagay niya ang buo niyang internal energy rito na nagpaliwanag ng husto sa kanilang paligid. Bang! Pagkatapos ng ilang segundo ay tumama ang nakabubulag na liwanag ng sandata ni Robert sa skybreaking axe na umubos sa dala nitong lakas. Dito na gumawa ng isang mababang ingay si Dax habang tumatalsik ng higit sa 100 metro palayo bago bumagsak ng malakas sa lupa. Kahit na si Dax ang isa sa pinakamalakas na cultivator sa Nine Mainland, masyado pa rin siyang malayo kung ikukumpara sa lakas ni Robert. Nasugatan na siya ng husto sa naging duelo nila kanina kaya tuluyan nang nawala ang kanyang kakayahan na lumaban nang bunutin ni Robert ang kanyang sandata. Si Robert ang envoy na ipinadala ng Nine Heaven Emperor na mayroong lakas na higit pa sa Nine Saint Oracles. Agad na napaiyak ang may namumulang mga mata na si Ambrose nang makita niya ang hindi kaaya. Ayang nangyari kay Dax. Kasabay nito ang kagustuhan niyang sumugod sa tabi ni Dax para alamin ang mga naging sugat nito pero masyado pa rin siyang mahina para makatayo gamit ang sarili niyang mga paa. Dito na tinitigan ni Robert ng husto si Dax habang sinasabing, hindi ba't tigasin ka kanina? Sumusuko ka na ba sa harapan ko ngayon? Hinawakan ni Robert ang kanyang sandata ng husto habang dahan-daang nilalapitan si Dax habang nagsasalita. Dito na nabalot ng kanyang aura ang paligid, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na dalhin ang Flower Mountain at sumali sa Heavenly Alliance. Naple-iyad naman sa kititawa si Dax bilang sagot sa naging banta ni Robert. At pagkatapos ay agad na nagpakita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Habang sinasabi na, hindi pa ipinapanganak ang taong makakapagpasuko sa akin. Kaya iniisip mo ba na kaya mo itong gawin sa mga sandaling ito? Managinip ka na lang kung nangangarap ka pa rin na mapapasuko mo ako, sabihin mo sa Nine Heaven Emperor na makipagkita sa akin ng personal. Nagmukhang wala sa sarili si Dax habang nagsasalita. Nagpakita naman ng nakamamatay na liwanag sa kanyang mga mata si Robert nang marinig niya ang nagmamatigas na sagot ni Dax. Ngayong tigasin ka pa rin pala, tatapusin na lang kita gaya ng hinihiling mo kanina pa. Dito na niya ginamit ang kanyang divine power na nagpalabas sa isang nakakatakot na imahe ng espada mula sa Heaven Falling Sword na parang isang malakas na kidlat, mabilis itong lumipad papunta kay Dax. Naubos na, nang tuluyan ang kanyang pasensya kaya agad na niyang ibinigay ang lahat noong direkta at bastos na sabihin ni Dax ang pangalan ng Nine Heaven Emperor. Isa talaga itong kasalanan na walang kapatawaran. Isang uri ng pambabastos ang pagtawag sa Nine Heaven Emperor sa kanyang pangalan kaya ang sinumang gagawa nito ay dapat na mamatay. Nagmalaki naman ng husto ang nakatayo hindi kalayuan na si Kaden at ang kanyang mga kasama habang tumitingin sa mga nangyayari gamit ang nanlalamig at walang pakialam nilang mga mata na parabang nanloliko. Dapat lang na mapatay ni Robert si Dax ngayon. Tingnan nyo na lang siya.
Paano niya nagawang magpaka-arrogant dahil lang isa-isang sect master ng Flower Mountain at dahil sa malapit nilang relasyon ng Elysium Gate? Buwisit. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Dax nang makita niya ang pagkabuong muli ng imahe mula sa espada ni Robert. Pero hindi pa rin siya nagpanik sa mga sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding pait nang maisip niya kung ano ang mga nangyari. Mamamatay na lang ba ako ng ganito? Hindi pa ako handa. Kabanata 3675. Dax, sigaw ni Ambrose. Habang tumatakbo sa sobrang desperasyon, sinubukan nitong saluhin ang pag-atake ng espada ni Dax para rito. Pero masyado pa ring naging mabilis ang espada kaya agad itong nakalampas sa kanya, dito na niya hindi inabutan ang pag-atake ni Robert. Mahahati na sana sa dalawa si Dax nang imahe ng espada nang biglang lumabas ang isang napakalakas na aura hindi kalayuan sa kanila. Dito na nagpakita ang isang payat na imahe sa harapan ng lahat. Nakasuot ito ng kulay light pink na paldang nagpakyut at nakapagpakulit sa kanyang itsura. Masyado ring naging maganda ang perpekto at mislan niyang pangangatawan habang nilalabas ang isang napakalakas na aura. Ito ay walang iba kundi si Jewel. Kasalukuyang nagpapalakas sa mansyong pamilya Carter si Jewel noong mga sandaling iyon ang nagkataong ngayong araw niya ito matapos. Kalahating oras pa lang ang nakalilipas mula noong magpunta siya sa Jade Peak noong marinig niya na kasalukuyang nagme-meditate sina Ambrose at Dax sa tuktok nito. At noong makarating siya ay agad niyang nasaksihan ang pag-atake ni Robert kay Dax. Hinding-hindi hahayaan ni Jewel na may mangyari sa malapit na kaibigan ni Daryl habang nakatayo lang siya sa isang tabi para panoorin ito. Agad na nasepresa sina Robert, Caden at ang mga kasama nito sa pagpapakita ni Jewel. Hindi nagtagal ay nagising na rin si Caden sa katotohanan habang tinititigan si Jewel nang hindi kumukurap. Isa itong napakagandang payat na babae, pero masyado pa ring malakas ang aura na nilalabas nito. Isip niya, pagkatapos ng ilang segundo ay nagising na rin si Robert sa katotohanan. Napasimangot na lang siya habang nasusupresang tinititigan si Jewel. Hay hindi ito uri ng lakas na nagmumula sa isang tao. Mukhang nagmula ang kanyang lakas sa isang Green Dragon. Bamulong si Robert sa kaniiyang sarili nang biglang itaas at ikawe ni Jewel ang kanyang kamay. Dito na mabilis, na ramagasa ang napakatinding lakas na tumama sa imahe ng espada ni Robert. Agad na nawala ang imahe ng espada nang walang kahit na anong bakas matapos nito gumawa ng isang napakababang tunog ng vibration. Jewel, natutuwang iyak ni Ambrose habang nasusupresa at natutuwa sa pagdating nito. Kahit na si Jewel ang personal na tagapaglingkod ni Daryl, isa pa rin ito sa mga kakampi ni Daryl sa lahat ng oras. At dahil sa malapit nitong relasyon kay Daryl ay natural lang para kay Ambrose na tawagin ito sa una nitong pangalan. Samantala, napapunas naman si Dax sa malamig niyang pawis sa noo habang tuwang-tuwa na tumatawa kay Jewel. Tamang-tama ang pagdating mo Jewel dahil kung hindi ay baka makita mo na lang akong patay dito. Nag-relax na rin ng husto si Dax. Nang sabihin niya iyon, si Jewel ang pinakamalakas na cultivator sa pamilya Carter. Mayroon siyang lakas na nagmula sa Divine Dragon Clan, na hindi maikukumpara sa kahit na sinong taong nagsasanay para lumakas. Ngumiti naman si Jewel kina Dax at Ambrose habang sumasagot ng, huwag kayong maglala dahil walang kahit na sino ang pupwedeng manakit sa inyo hanggat nandirito ako. Inobserbahan ni Jewel si Robert habang confident na sinasabi ang mga ito kina Dax at Ambrose. Hindi ba't masyado ka ng mayabang para sa sarili mo? Paano mo magagawang protektahan sila ngayong isa ka lang namang babae? Sabi ni Robert, tapos na siya sa pakikipaglokohan nang harapin niya ang matalim na tingin ni Jewel. Agad na umangat ang kanitsiyang lakas na nagmula sa Godly Region habang sinasampal si Jewel gamit ang isang palm strike. Wala na siyang pakialam kung ano ang kinalaman ng babaeng ito sa angkan ng Green Dragon. Ang tanging nasa isip na lang niya ay ang pagtapos dito para tuluyan na niyang mapatay si Dax. Hindi naman nagpanik ng kahit na kaunti si Jewel sa ginawang pag-atake ni Robert. Napakagat na lang ito sa kanyang labi, habang inaangat ang kanyang kamay at sumusugod paaban. Bang! At pagkatapos ay bigla nang tumama ang kanilang mga palad sa isa't isa. Agad na nakaramdam si Robert ng isang napakatinding puwersa na papunta sa kanya at kasama na sa puwersang iyon ang lakas ng kinatatakutang angkan ng Green Dragon. Gumawa na lang ng mababang ingay si Robert habang napapa-address ng isang dosenang hakbang.
Gulat at galit na galit nitong tinitigan si Jewel nang maitayo niya ng maayos ang kanyang sarili. Isa itong napakalakas na urang nagmumula sa isang Green Dragon. Sabihin mo sa akin kung ano ang koneksyon mo sa angkan ng Green Dragon. Ang angkan ng Green Dragon. Simon Got ni Jewel, Kabanata 3676. Bahagya namang sumagot si Jewel ng, angkan ng Green Dragon. Ano iyon? Ang tinutukoy mo ba ay ang angkan ng Divine Dragon? Kapatid ko ang pinuno ng Divine Dragon na si Shandy. Ano? Kapatid ang babaeng ito nang namumuno sa angkan ng Divine Dragon. Kaya pala siya naging ganito kalakas. Nagugulat na sinabi ni Robert. At pagkatapos ay agad siyang nabalot ng iba't ibang emosyon. 10,000 taon na ang nakalilipas nang mangyari ang digmaan ng mga Diyos sa Godly Region. Alam ng mga miyembro ng Green Dragon na wala silang panama sa Godly Region kaya napilitan silang lumikas papunta sa mundo ng mga tao. Napilitan ang mga itong manirahan sa makasaysayang isla ng mga dragon ng libo-libong mga tao nang dahil sa Godly Region. Si Robert ay isang envoy ng Godly Region na siya ring katunggali ni Jewel. Dito na tinanong ni Jewel si Robert, sino ka ba? At bakit mo inaatake si Dax? Katatapos lang ng kanyang pagpapalakas ng mag-isa kaya wala siyang kaidea kung sino ba si Robert. Nagdalawang isip muna si Robert sa mga sandaling ito kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Siguradong mahihirapan siya nang gusto sa sandaling sabihin niya ang totoo. Sabagay, matagal nang mayroong tanggalyan ng angkan ng Green Dragon at ang Godly Region. Jewel, agad na nakisali si Ambrose sa usapan nang mapansin niya ang pagdadalawang isip ni Robert. Kilala ang isang ito sa pangalang Robert at isa siyang envoy na nagmula sa Godly Region. Tayo pa lang nito sa Heavenly Alliance bago ka pa dumating, pinipilit niya kami ni Dax na sumali sa kanyang alyansa. Nagawa niyang ikwento ang buong pangyayari sa loob lang ng 1 minuto. Nagulat naman si Robert sa bilis ng prangkang sagot ni Ambrose, dito na siya biglang natulala sa kanyang kinatatayuan. Sinisimulan pa lang ng kanyang isip na gumawa ng kwento para makagawa ng dahilan para umalis. Sabagay, masyado talagang matindi ang hidwaan sa pagitan ng Godly Region at ang kanang Green Dragon para maresolba ni Robert ng mag-isa. Pero hindi niya inasahan na ibubunyag ni Ambrose ang kanyang tunay na pagkatao bago pa man siya makapagsalita ng kahit na ano. Godly Region. Dito na mas na-confuse ang mukha ni Jewel. Hindi ba't isa lang alamat ang Godly Region? Totoo nga talagang mayroon nito. Iniisip ni Jewel na ang Godly Region ay isa ang lugar na matatagpuan sa mga alamat at librong puno ng mga kwentong gawa sa kathang-isip. Hindi nagtagal ay kumabit ang kanyang kaluluwa sa itlog ng isang dragon at naging kapatid ni Shandy nang biglaan. Dahil sa kanyang edad ay hindi pa naikukwento ni Shandy kay Jewel ang tungkol sa hidwaang nagaganap sa pagitan ng kanilang angkan at ng Godly Region. Hindi rin ito nabanggit kay Jewel ng kanyang tagapagbantay na si Cheryl. Dahil dito ay inakala ni Jewel na isa lang alamat ang Godly Region na mananatili lang sa kanyang kabataan. Isang sandali ring nasepresa si Robert sa naging sagot ni Jewel matapos niyang hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. At pagkatapos ay nakahinga na rin siya ng maluwag habang sinasabing kung titingnan ay hindi pa. Alam ng babaeng ito ang hidwaan sa pagitan ng angkan ng Green Dragon at ng Godly Region. Kung ganoon ay magiging madali na lang para sa akin na ayusin ito. Dito na tumingin si Jewel kay Robert habang seryosong sinasabi na, Robert, isa ka palang envoy na. Ipinadala ng Godly Region para panatilihin ang kapayapaan sa Nine Mainland. Kung ganoon ay bakit mo sa pilitang kinukuha ang lugar na pagmamayari ng mga tao rito? Dito na napakamot sa kanyang ulo ang napapahiyang si Robert habang mapait na sumasagot ng, isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Napatingin na lang siya ng ilang beses kay Dax habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita, maaaring hindi ko na ipaliwanag ng maigi ang mga bagay-bagay kay Sectmaster Sanders kanina. Halimbawa na lang ang naging problema natin tungkol sa Jade Kick, hindi namin ito inuokupo dahil gusto lang naman naming sana itong hiramin para pagtayuan ng isang portal formation na aming magagamit para makipag-communicate sa Godly Region. Magalang na ipinaliwanag ni Robert ang lahat kay Jewel, ibang-iba ito sa nanlalamig at arrogant niyang mukha kanina. Dahil dito ay ayaw na sanang ipahiya ni Robert ang kanyang sarili pero wala siyang magagawa. Masyadong malakas si Jewel at hindi rin siya sigurado kung kaya niya itong labanan. Buwisit.
Napasanggal at napamura na lang si Dax nang makita niya ng pagkahipokrito ni Robert. Wala na talagang kasing sama ang Robert na ito. Agad niyang ipinakita ang kanyang pagiging arrogant sa sandaling malaman niya na kaya niya ang mabibiktima niya. Pero agad naman itong babaliktad sa sandaling makita niya na mas malakas ito kaysa sa kanya. Nagpakita rin ng nanggigil na itsura ang katabi ni Dax na si Ambrose habang tinatitigan nito ng matalim si Robert. Kabanata 3677. Sa gulat ng lahat ay bahagyang napatango si Jules habang sumasagot ng, ito ba talaga ang nangyari? Masyadong madaling madala si Jules kaya hindi niya napansin ang kahinahinalang kilos ni Robert sa kanyang harapan. Agad namang nabahala si Ambrose nang makita niya ang mabilis na pagkadala ni Jules kaya agad niya itong binalaan, huwag na huwag kang magtitiwala sa mga sinasabi niya. Isang tusong tao ang Robert na iyan. Dito na napasimangot si Jules habang tumitingin ng patagilid kay Robert. Totoo ba iyon? Buwisit. Magiging mahirap na lokohin ang babaeng ito hanggat nandito sina Ambrose at Dax. Nagiinit na sinabi ni Robert. At pagkatapos ay nakangiti niyang sinabi kay Jules na, isa akong envoy na ipinadala mismo ng Nine Heaven. Emperor sa Nine Mainlands. Kaya bakit naman ako magsisinungaling? Isa lang hindi pagkakaintindihan ng mga nangyari ngayon. At pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Ambrose bago sabihin, mukhang masyado lang akong hinusgahan ng kasama nating si Sectmaster Darby. Dito na tumigil sa pagsasalita ang sumisanggal na si Ambrose. Naalala niya ang isang bagay bago siya bumulong kay Jules nang, kung titingnan, mukhang takot na takot si Robert sa Divine Dragon Clan. Bakit hindi mo itanong sa kanya kung matutulungan niya tayong hanapin si Papa? Si Jules lang ang nakarinig ng mga sinabi ni Ambrose sa sobrang hina nito. Natigilan naman si Jules bago masabik ng husto sa naging suhestyon ni Ambrose habang umaasang tumitingin. Dito, sa ama mo, mayroon na ba tayong balita tungkol kay Mr. Daryl? Kahit na si Jules ang kapatid ng tumatayong pinuno ng Divine Dragon Clan, hindi pa rin nagbago ang kanyang personalidad kaya tinawag niya pa rin si Daryl bilang Mr. Daryl. Alam niya na hindi siya makakaalis sa pagiging isang pulubi sa kontinente ng Great East kung hindi lang dahil sa tulong nito. Kaya kahit na anong mangyari ay mananatili pa rin ang kanyang respeto kay Daryl na naging dahilan kung bakit niya ito tinatawag na Mr. Daryl. Tumango naman, si Ambrose sa nasasabik na si Jules. Oo, 3 araw na ang nakalilipas mula noong makabalik si MS. Yuri na kasama ni amang mahigop noon ng chaotic vortex para sabihing hindi pa ito patay. Kasalukuyan lang daw itong stranded sa Godly Region ngayon. Sa loob ng mga kasunod na minuto ay, nagawang ipaliwanag ni Ambrose ng detalyado ang nangyari kay Yuri. Hindi pa patay si Mr. Daryl, hindi pa siya patay. Naluha na lang si Jules nang marinig niya ang balita mula kay Ambrose. 3 taon din siyang naging tapat sa pamilya Carter sa pag-asang babalik pa ng buhay si Daryl kaya nasabik siya ng gusto nang marinig niya ang magandang balita tungkol dito. Agad na sumigla ang mood ni Ambrose nang makita niya ang saya ni Jules. Pero agad siyang napaalalahanan ng sitwasyong kinakaharap nila ngayon kaya seryoso nitong sinabi na, isang envoy ng Godly Region si Robert kaya mayroon itong kakayahan na hanapin si Ama. Ngayong mabait siya sa iyo, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kanya? Parang naguguluhan ang tono sa pagsasalita ni Ambrose. Noong una, niyang marinig ang tungkol kay Daryl mula kay Yuri ay agad na nagbigay ng suhestyon si Dax na mang-alap ng impormasyon sa envoy ng Godly Region na si Robert. Pero agad silang pinigilan ni Chester dahil sa espesyal na pagkatao ni Robert at dahil sa hindi sinasadyang pagpasok ni Daryl sa Godly Region ng walang palm. Kaya siguradong babalikan sila ng lahat sa sandaling magpadala sila sa kanilang mga damdamin. Agad namang sumangayon si Ambrose kay Chester. Pero gustong-gusto na niya itong gawin nang makita niya kung gaano kabait si Robert kay Jules. Tumango naman dito ng walang pag-aalinlangan si Jules. Nakahanda siyang gawin ang lahat hanggat magagawang makabalik sa Nine Mainlands ni Daryl ng buhay. Bumulong naman sa kanyang sarili ang nakatayo sa harapan ng dalawang si Robert nang makita niyang nagbubulungan ang mga ito. Ano kaya ang pinag-uusapan ni Sectmaster Darby at ng babaeng ito? Pinaplano na ba nila ang pagtapos sa akin? Kabanata 3678. Dahan daw ang naglakad si Jules palapit sa kanya habang ipinapakita ang mahinhin nitong mukha at sinasabing, kamahalang envoy, nguwing nagmula kayo sa Godly Region, maaari po ba akong humingi ng pabor?
Nagmukhang seryoso si Jul habang umaasang nakatingin kay Robert. Bigyan ka ng pabor. Ang babaeng ito ay ang kapatid ng tumatayong leader ngayon ng angkan ng Divine Dragon. Masyado nang mataas ang estado nito habang nagtatanglay naman ang kanyang katawan ng matinding lakas pero nagawa pa rin itong humingi ng tulong sa akin. Natitigil ang inisip ni Robert, kasabay nito ang paghinga niya ng maluwag sa kanyang sarili. Mukhang hindi na niya ako aatakihin ngayong nanghihingi na siya ng tulong sa akin. Dito na siya nakangiting sumagot ng, sige, ano naman ang maitutulong ko sa iyo? Nasabik ng gusto si Jul nang malaman niyang handang tumulong si Robert kaya mabilis nitong sinabi na, hindi sinasadyang makapasok ng malapit kong kaibigan na si Daryl sa Godly Region. Sinusubukan itong makabalik sa Nine Mainlands pero matagal na kaming walang balita sa kanya. Matutulungan mo ba siyang makabalik dito? Ano? Dito na biglang nagbago ang itsura ni Robert, natigilan ito habang nabablangko ang kanyang isipan sa dami ng impormasyong pumasok dito. Sinabi niya bang nakapasok ang isang tao sa Godly Region? Ang pagpasok ng walang pahintulot sa Godly Region ay isang paglabag sa mga batas sa Nine Heaven kaya dapat na maparusahan ang gumawa nito sa lalong madaling panahon. Inakala niya na wala na sa sarili si Jul kaya nagawa nitong magbiro sa kanya. Dahil isang envoy ng Godly Region si Robert ay naisip ni Jul na humingi ng tulong dito. Dito na inisip ni Robert na masyadong interesante ang mga nangyayari. Pero, siniguro niya munang hindi naaapektuhan ng kanyang mga iniisip ang kanyang panlabas na ekspresyon. Ito ang unang beses na narinig ni Robert ang tungkol kay Daryl. Ipinadala siya sa Nine Mainland bago pa man mahuli si Daryl na nagpapanggap bilang Nine Heaven Emperor. Pagkatapos ng ilang segundo ay nagising na rin si Robert sa katotohanan at mukhang hindi sigurado sa mga nangyayari. Ito. Nabahala ng gusto si Jul nang makita niyang hindi makapagdesisyon si Robert. Dito na niya nagmamadaling nasabi na, kamahalan, magkakaroon ako ng utang na loob sa inyo sa sandaling matulungan ninyo ako sa paghahanap kay Daryl. Papasalamatan ko kayo kahit umabot pa ito ng habang buhay. Nakahanda si Jul kahit na itaya ang kanyang buhay makabalik lang ng ligtas si Daryl. Bakit ka nagmamakaawa sa kanya, Jul? Napakaswerteng lalaki ni Daryl kaya sigurado ako na walang nangyari na hindi maganda rito. Hindi, natin kailangan ng tulong niya sa paghahanap kay Daryl. Sigaw ni Dax habang gigil na nakatitig kay Robert, hindi na niya napigilan pa ang nanunuot niyang galit dito. Buwisit, halos mapatay na niya ako kanina, isip nito. Dito na napakagat sa kanyang labi si Jul pero hindi pa rin ito nagbanggit ng kahit na anong salita. Nagalit at natuwa naman dito si Ambrose kaya hindi na niya naiwasan pang sabihin na, manahimik ka na lang, Dax. Hindi rin gusto ni Ambrose si Robert pero isa pa rin itong envoy na nagmula sa Godly Region. Kaya mas malaki ang tsansa nilang mahanap si Daryl sa sandaling tulungan sila nito. Agad na na-frustrate si Dax sa naging sagot ni Ambrose pero mas pinili niya pa ring manahimik kaysa sagutin ito. Hindi naman naalis ang mga mata ni Jul kay Robert habang seryosong inaasahan ang sagot nito. Pakiusap, kamahalan. Dito na naglakad palapit si Caden para bumulong kay Robert ng, hindi po kayo po pwedeng pumayag dito, Divine Lord. Maaaring hindi niyo po alam ang tungkol dito pero mas magiging mahirap na kaharap si Daryl kaysa kay Dax. Siguradong gugulo ang lahat sa Nine Mainland sa sandaling tulungan niyo po siyang hanapin si Daryl. Dito na masasayang ang lahat ng ating mga pinaghirapan. At higit sa lahat, sisirain din ni Daryl ang pag-unlad ng Heavenly Alliance dito. Nagmukhang seryoso ang kanyang mukha nang ibigay niya ang payong ito pero malinaw pa ring makikita ang napakapurong kasamaan sa kanyang mga mata. Pinamunuan ni Daryl ang Elysium GateSec para panatilihin ang kaayusan sa mundo ng mga cultivator noong nasa Nine Mainlands pa ito. Kaya isa sa mga naging target nito ay ang sekta ni Caden na walang kahit na anong prinsipyo. Kaya kinamuhian at kinatakutan ni Caden si Daryl. Kung ganoon ay paano nito magagawang hayaan si Daryl na makabalik sa Nine Mainland? Nagmukhang nag-iisip ng malalim si Robert habang tumatango sa kanyang sarili. At pagkatapos ay nagpakita ito ng ngiti bago tumingin kay Jul at sabihin, ipinapangako ko na tutulungan kita ngayong personal ka sa aking humingi ng tulong. Kabanata 3679. Natuwa ng husto si Jul nang marinig niya ang pagpayag ni Robert na tumulong kaya nagliwanag siya na parang isang namumukadkad na bulaklak na nakapagpakyut pa rito ng husto.
Agad ding nakahinga ng maluwag sa mga sandaling ito ang katabi nitong si Ambrose. Kahit na hindi naging maganda ang tingin ni Ambrose at Robert sa isa't isa, naisip pa rin ni Ambrose na makipagkaibigan kay Robert ngayong pumayag na itong hanapin ang kanyang ama. Ano, bakit pumayag ang Divine Lord na tulungan ang mga ito? Natigilan dito ng husto ang katabi ni Robert na si Caden. Dito na siya nabahala ng husto na umabot sa punto na kung saan ay hindi na niya naiwasan pang sabihin na, Divine Lord, hindi po kayo maaaring pumayag dito. Pero agad na pinutol ni Robert si Caden sa pagsasalita bago pa man ito. Matapos, manahimik ka, nakikipag-usap ako sa babaeng nagmula sa angkan ng Divine Dragon. Ang lakas ng loob mong manghimasok sa usapan namin ah. Agad na nagdilim ang kanyang mukhaan habang nagpapatuloy sa panenermon kay Caden, masyado siyang naging ketekot-takot habang sinasabing, nasa sa akin kung papaya ako sa pabor na hinihingi nila o hindi. Ano bang kinalaman nito sa iyo? Sinusubukan mo bang impluwensyahan ang mga desisyon ko? Agad na nagpanik si Caden nang magalit si Robert kaya mabilis nitong ipinaliwanag ang kanyang sarili, hinding-hindi ko po ito magagawa sa inyo, hinding-hindi po. At pagkatapos ay agad siyang humakbang papunta sa aing tabi nang sabihin niya iyon. Dito na tumalikod si Robert habang nakangiting sinasabi kay Jule na, nahihiya ako sa kabastusang ipinamikita ng aking tauhan. Naging maganda naman ang mood ni Jule habang umiiling na sinasabing, wala itong problema sa akin. Kinakailangan kitang pasalamatan para rito. Agad namang tumanggo si Robert. At pagkatapos ay agad niyang naisip ang isang bagay habang awkward na sinasabing, walang problema sa akin ang pagtulong sa iyo na mahanap si Daryl pero mayroon din sana akong gustong hingyang pabor sa iyo. Nagmukha itong walang emosyon habang nagsasalita pero malinaw pa ring makikita ang kasamaan sa kanyang mga mata. Ano ang pabor na hihingin mo? Walang pag-aalinlangan na itinanong ni Jule. Nakahanda siyang ibalik ang kabutihang loob ni Robert kung matutulungan siya nitong mahanap si Daryl. Matutuwa itong tuparin kahit na 10 kondisyon pa ang ibigay nito kaya paano pa kung isa lang ito. Ganito kasi, huminga ng malalim si Robert habang nagpapakita ng inosenteng mukha. Ang angkan ng Green Dragon ay ang mga lider ng 4 na mga natural na halimaw kaya nagtaglay ang mga ito ng matitinding lakas na may kakayahang gumawa ng mga ulap at ulan, maliban pa rito ang pagtawid ng walang kahirap-hirap sa gitna ng langit at lupa. Matagal ko nang hinahangaan ang angkang Green Dragon kaya naawa ako nang mamuhay ang mga ito ng tago sa mundo ng mga tao ng ilang libong taon. Isang karangalan para sa aking makaharap ka ngayon. Gusto ko sanang hilingin na makipagkita sa pinuno ng inyong angkan. Siniguro niya na seryoso ang kanyang pagsasalita habang inoobserbahan ng maigi ang itsura ni Jule. Maaari ngang relaxed lang siya pero nervyos na talaga ito sa totoo lang. Nakahanda na siyang subukan ang kanyang swerte para rito. Ilang libong taon nang sinusubukan ng Godly Region na hanapin ang pinagtatagpuan ng mga Green Dragon pero nabigo pa rin ang mga ito. Alam ni Robert na kinakailangan niyang gamitin ang pagkakataong ito para matulungan ang Godly Region pagkatapos niyang makaharap ang kapatid ng tumatayong pinuno ng mga Green Dragon noong makita niyang hindi pa nito alam ang tungkol sa hidwaang nagaganap sa pagitan ng Godly Region at angkan ng mga dragon. Simple lang ang kanyang naging plano, una ay hayaan si Jule na dalhin siya sa pinagtatagpuan ng Green Dragon. At pagkatapos ay nito ay hahanap siya ng paraan para mahuli ang lahat ng mga miyembro nito. Siguradong malaki ang kanyang maiaambag sa Godly Region sa sandaling mahuli niya ang mga natitirang miyembro ng angkan ng mga Green Dragon at nakasisiguro rin siya na bibigyan siya ng malaking pabuyan ng Nine Heaven Emperor sa sandaling mangyari ito. Agad namang napaatras si Jule sa biglaang pabor na hiningi na kanya ni Robert. Dito na siya nagsimulang magdalawang isip. Kahit na wala siyang ideya sa nagaganap na hidwaan sa pagitan ng angkan ng mga Green Dragon at ng Godly Region, malinaw pa ring sinabi ni Shandy kay Jule bago ito umalis sa makasaysayang isla ng mga dragon na ang lokasyon ng kanilang tahanan ay dapat na manatiling lihim mula sa kahit na sino. Dito na nagdalawang isip si Jule. Ano na ang gagawin ko? Gusto ng envoy na dalhin ko siya sa makasaysaysang isla ng mga dragon. Tutulungan niya pa rin kaya akong hanapin si Mr. Daryl. Isang sandali ring sumimangot ang nagdadalawang isip na sumagot na si Jule. Nakahinga naman ng maluwag si Robert nang makita niya ang nahihirapang si Jule matapos nitong marinig ang kanyang request. At pagkatapos ay nakangiti nitong sinabi na, masyado bang mahirap ang hinihingi ko, Miss?
Kabanata 3680. Nagmukhang relaxed sa panlabas na anyo si Robert pero ninerbiyos pa rin ito ng kaunti sa kanyang loob. Siguradong magiging kahihiyan para sa kanya ang pagtanggi ni Jewel. Mabilis namang umiling si Jewel habang sumasagot ng, hindi pero kailangan ko muna itong pag-isipan. Agad niyang naisip si Cheryl nang sumagot siya kay Robert. Mas maganda sana kung kasama niya si Cheryl para bigyan siyang payo. Pero sa kasamaang palad ay bumalik ito sa makasaysayang isla ng mga dragon para mag-report kay Shandy habang nagsasanay ng mag-isa si Jewel sa mansyon ng pamilya Carter. At nang mabuuin anito ang kanyang isip, agad niyang sinabi kay Robert na, "Kamahalan, bigyan mo po ako ng 2 araw para pag-isipan ang bagay na ito. Hahanapin kita sa Heavenly Alliance sa sandaling mabuo na ang aking desisyon." Ano sa tingin ninyo? Noong una ay nag-alala rito si Robert pero isang ngiti ang agad na nagpakita sa kanyang mukha nang marinig niya ang mga sinabi ni Jewel. "Sige, hihintayin kita sa Heavenly Alliance." At pagkatapos ay agad niyang sinenyasan sina Caden at ang mga kasamahan nito na umalis kasama niya. Mukhang naiinis si Dax nang makaalis ng tuluyan si Robert sa kinaroroonan ng tatlo. Dadalhin Mob A talaga si Robert sa angkan ng mga dragon. Iniling ni Jewel ang kanyang ulo habang nakatingin sa direksyon kung saan nagtungo si Robert at ang mga tauhan nito. At pagkatapos ay agad siyang bamulong ng, "Hindi ako sigurado rito dahil sinabihan ako ng aking kapatid na huwag sabihin sa kahit na sino ang lokasyon ng makasaysaysang isla ng mga dragon. Ito ang dahilan kung bakit hindi agad ako pumayag sa gusto niya. Bumalik na muna tayo. Hihingin ko ang opinyon dito ni Cheryl sa sandaling makabalik na siya." At pagkatapos ay mabilis niyang tiningnan ang mga sugat ni Dax at agad na nakahinga ng maluwag nang makita niyang sugat lang mula sa magkakasunod na pagbagsak sa lupa ang tinamo ni Dax. At pagkatapos ay agad na umalis sina Jewel, Ambrose at Dax sa Jade Peak para bumalik sa mansyon ng pamilya Carter. Samantala, nakabalik na sina Robert, Caden at ang mga kasama nito sa altar ng Heavenly Alliance. Habang nasa daan ay walang tigil na inisip ni Caden ang mga nangyari. Nagtaka ito ng husto sa kung bakit naging magalang si Robert kay Jewel. At sa huli ay hindi na rin niya napigilan pa ang kanyang sarili nang itanong niya na, "Masyadong arrogant si Dax kaya bakit niyo po siya binuhay? Kahit na malakas si Jewel, nagmula pa rin po kayo sa Godly Region, Divine Lord. Ano bang alam mo? Nakipagnegosasyon ako para mas marami ang makuha natin ng isahan sa hinaharap. Paano ko makukuha ang tiwala nilang lahat kung hindi ko ito gagawin?" Kalmadong sagot ni Robert. Nag-isip ng malalim si Caden matapos nitong makinig kay Robert. At pagkatapos ay bigla itong tumawa ng malakas. "Mukhang naiintindihan ko na po ang lahat." Masyado nang walang gana si Robert para makipag-usap ng walang katuturan sa mga ito kaya agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, "Tama na. Tawagin ninyo ang lahat para magtipon sa altar. Mayroon akong importanteng anunsyo para sa buong Heavenly Alliance. Masusunod po, Divine Lord." Mabilis na isinagot ni Caden bago maglakad ng mabilis paabant para gawin ang inuutos nito. Pagkatapos ng kalahationg oras ay makikita ang ilang hilera ng mga upuan sa altar at ang halos 100 mga nakaupo rito. Silang lahat ay mga sectmaster at leader ng iba't ibang mga puwersang sumali sa Heavenly Alliance. Makikita namang nakaupo sa isang trono sa malayong bahagi ng altar ang nakaitim na si Robert. Nagmukha itong kalmado habang kumakalat ang nakakasindak nitong aura bilang Divine Lord sa paligid. Makikita naman sa magkabilang gilid niya ang 8 mga upuan. Inupuan ang mga ito ng 8 nagagandahan at balingkinitang mga imahe. Nagmukhang pinagpalang diwata ang mga ito sa mga suot nilang mahahabang dress. Ang mga babaeng ito ay ang natitirang 8 miyembro ng Nine Saint Oracle na sina Zinnia, Yenny at iba pa. Nasupresa silang lahat nang bigla silang ipatawag ni Robert. Walang kahit na sino sa kanila ang nagsalita ng kahit ano dahil hindi pa rin nila sigurado kung ano talaga ang nangyayari. Maging ang natitirang mga miyembro ng Nine Saint Oracle ay nagtaka rito. Ano ang gagawin ni Robert kasama ng napakaraming tao rito? Isang sandali ring natahimik ng husto ang buong hall. At sa huli ay inayos na rin ni Robert ang kanyang lalamunan bago batiin ng nakangiti ang mga tao sa kanyang paligid. "Ipinatawag ko kayong lahat ngayong araw para sabihin ang isang importanteng bagay. Nakasalalay sa bagay na ito ang pag-angat at pagbagsak ng Heavenly Alliance kaya isang karangalan na makita ko ang bawat isa sa inyo rito.
Kabanata 3681. Nagkagulo sa buong hall at sabik na nagkatinginan ang lahat. Malinaw na walang ganitong pangyayari kung may kinalaman ito sa dangal ng lahat. Biglang may nagtanong galing sa isa sa mga manunood. Anong nangyayari, iyong kamahalang Divine Lord? Medyo ngumiti si Robert at nagpaliwanag. Maglulungsad ako ng digmaan para magkaroon ng kapangyarihan ang Heavenly Alliance sa Nine Mainland. Isang digmaan. Nagulat ang maraming tao nang marinig nila ang inanunsyo ni Robert. Sumigaw at naghiyawan sa buong hall makalipas ang isang segundo. Sa wakas at aaksyon na ang Divine Lord. Magaling, bastos at walang pakundangan sa Divine Lord ang mga prominenteng sekta, lalo na ang Elysium Gate Sect at Flower Mountain. Nakakadiri, tama, matagal na anting dapat tinuruan ng leksyon ang Elysium Gate Sect at Flower Mountain. Akala ng lahat ay plano ni Robert na tapusin ang mga prominenteng sekta na naging bastos sa kanya noong Nine Continent Conference, kabilang narito ang Elysium Gate Sect at Flower Mountain. Patuloy ang pagdagsa ng mga komento, mula sa sabik na mga manunood, pero sobrang hindi mapakali sina Yenny, Zinnia, at ang iba pang miyembro ng Nine Saint Oracles. Alam nilang hindi magiging maganda ang mga bagay kapag umaksyon si Robert laban sa Elysium Gate Sect. Sa wakas at hindi na ito kaya pang tiisin ni Zinnia at siya ang unang nagtanong kay Robert. Divine Lord, aaksyon ba kayo laban sa Elysium Gate Sect? Sa tingin ko ay isa yung maling galaw na gagawin. Magmula noong binuo ang Elysium Gate ay palagi nilang sinunod ang prinsipyo ng pagpaparusa sa kasamaan at nanindigan sa kabutihan para magbigay ng hustisya sa sangkatauhan. Wala tayong magandang rason para biglang umatake sa kanila. Tama. Sinet up ang Heavenly Alliance para panatilihin ang kapayapaan sa mundo. Mawawalan tayo ng suporta galing sa publiko kapag nagpadalos. Dalos tayo sa paglungsad ng Dimon. Sabat ni Yenny. Sa parehong sandali ay tumanggo rin ang natirang 6 na miyembro ng Nine Saint Oracles bilang pagsang-ayon. Gaya ng lahat, inisip ng 8 miyembro ng Nine Saint Oracles na aaksyon si Robert laban sa Elysium Gate Sect. Huminga ng malalim si Robert. Panipi. Huwag ninyong kakalimutan kung sino kayo, Zinnia at Yenny. Kayo'y mga Nine Saint Oracles galing sa Godly Region, kaya kailangan ninyong sundin ang mga panuntunan sa Godly Region. Isa pa, hindi ko sinabing lalabanan ko ang Elysium Gate Sect. Bakit galit kayo? Kalmadong nagsalita si Robert pero hindi nakakatakot ang kanyang tono. Hindi lalaban sa Elysium Gate Sect. Kumalma sina Zinnia at Yenny nang marinig nila ang sinabi ni Robert. Dahan-daang tumayo si Robert at seryosong nagsalita. Hindi ko na ito ay sekreto. Sa puntong ito, hindi na iba't ibang sekta sa mundo ng pag-cultivate ang ating punteriya, pero ang Green Dragon Clan. Ano, kaagad na tumahimik sa buong hall. Nagulat ang lahat, lalo na ang mga nakaupong sect master. Nanlaki ang kanilang mga mata at hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Sinabi niya bang Green Dragon Clan? Sa parehong sandali, nang inig ang Nine Saint Oracles. Natawa si Robert sa naging ekspresyon ng lahat at nagsalita. Hindi mo na kailangan manghula. Kilala ang Green Dragon Clan bilang Divine Dragon Clan sa Nine Mainland. Paniguradong hindi mo alam na ilang libong taon na ang nakalipas ng labanan ng Green Dragon Clan kasama ang ibang mga demonyo ang Godly Region. Noong panahong iyon, naglungsad ng digmaan ang Godly Region laban sa mga donyo at kinulong ang mga ito. Sa lahat ng mga demonyo, tanging ang Green Dragon lang ang nakatakas at nagtago sa Nine Mainland. Nito lang nang makatanggap ako ng impormasyon tungkol sa kung nasaan ang Green Dragon Clan. Nang sa wakas at nahanap ko rin ang kanilang lokasyon, huhulihin ko ang buong Green Dragon Clan. Mayroon kayong responsibilidad na magtrabaho para sa akin at sundin ang aking mga ipag-uutos dahil miyembro kayo ng Heavenly Alliance. Naiintindihan niyo ba? Tunag matuwid si Robert nang magsalita siya at mukhang gusto niyang magkaroon ng hustisya. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Zinnia, Yenny, at ang lahat ng Nine Saint Oracles. Bilang mga miyembro ng Godly Region, alam nila ang tensyon sa pagitan ng Green Dragon Clan at Godly Region. Muli, nagkagulo sa buong hall nang mag-usap-usap ang mga tao. Kabanata 3682. Hindi nakapagtatakang may mga dragon tayo sa Nine Mainland. Nakatakas sila mula sa Godly Region. Nakakabigla iyon. Ilang libong taon nang nawawala ang Green Dragon Clan at nagawa silang mahanap ng Divine Lord.
Nakakamangha. Marami sa mga komento ang nakapagpaantig kay Robert pero mayroon din bilang ng mga tao na nakasimangot at mukhang galit. Sa wakas, may biglang sumigaw. Panipi, iyong kamahalang Divine Lord, makapangyarihan ang Green Dragon Clan at mayroon silang kapangyarihang wasakin ang mundo. Sapat na ba tayong lahat para labanan sila? Maraming tao ang tumanggo sa tanong. Tama, natakot akong baka mawasak tayo bago tayo makalapit sa kanila. Iyong kamahalang Divine Lord, maliit na bagay lang ito. Baka gusto mong mag-isip muli. Kumunot ang noo ng 9 Saint Oracles noong nagdiskurso sila, seryoso ang mukha ng mga ito. Tama ang lahat na labis na makapangyarihan ang Green Dragon Clan. Maliit lang ang tsansang manalo ni Robert sa mabilisang paglungsad ng digmaan. Natawa si Robert, mukhang malaki. Ang kanyang tiwala, hindi mo kailangan mag-alala. Hindi ko hahayaang makipaglaban sa Green Dragon Clan ang sinuman sa inyo. Kapag dumating na ang tamang oras, kailangan nyo lamang sundan ang aking pamumuno. Basta't magkaisa tayo at sundin nyo ang aking mga ipag-uutos, siguradong mananalo tayo sa digmaang ito. Ipinapangako kong mabibigyan ng dragon na enchanted beast ang bawat sekta kapag nahuli natin ang buong Green Dragon Clan. Enchanted beast na dragon. Nabuhayan ang lahat ng nasa hall at nagningning ang kanilang mga mata. Hindi mabilang na mga taong mula sa mundo ng cultivation ang may nais na magkaroon ng dragon na enchanted beast ang pinakamalakas na enchanted beast. 3 taon na ang nakalipas nang ipakita ni Daryl ang kanyang dragon na enchanted beast, maraming nainggit sa kanya. Siyempre ay nasabik silang marinig ang pangako ni Robert na mabibigyan ng dragon na enchanted beast ang bawat sekta kapag nahuli ang Green Dragon Clan. Iyon ang pinakamagandang bagay na maaari nilang matanggap. Biglang lumuhad sa harap ni Robert ang isa sa mga sabik na manunood, sumigaw ito. Huwag kayong mag-alala, Divine Lord, ibibigay ng Thunder Hall ang lahat ng aming makakaya. Lumuhad din ang iba pa at isinuko ang kanilang katapatan kay Robert. Kami rin, magkakaisa kami at makikipagtulungan sa iyo para mahuli ang lahat ng mga dragon mula sa Green Dragon Clan. Nag-echo sa buong hall ang malalakas na sigawan. Ngumiti at tumanggo si Robert bilang pagsang-ayon. Tumayo ang lahat. Lahat kayo ay mga magigiting na bayani kung tutulungan ninyo ang Godly Region sa paghuli sa Green Dragon Clan. Sinisiguro kong mabibigyan ng magandang parangal ang lahat. Natuwa si Robert sa kanyang sarili. Pero mukhang seryoso ang natitirang 8 miyembro ng 9 Saint Oracles sa nakita nilang masayang manunood. Hindi nila alam kung bakit pero naramdaman nilang dali-daling nagdesisyon si Robert. Tumingin sa paligid si Robert at seryosong nagsalita. Sa ngayon, bumalik kayong lahat at dalhin ang elites mula sa inyong mga sekta at maghanda para marinig ang aking mga ipag-uutos. Tama, Divine Lord. Sabay-sabay na sumagot ang lahat ng nasa hall at umalis. Pagtapos ay bumaba si Robert sa kanyang trono at kinausap ang 9 Saint Oracles. Kailangan niyong maging handa sa paglaban sa Green Dragon Clan. Magiging malupit na paglalaban ito. Kaya naman mabilis siyang lumabas ng hall. Nagbuntong hininga si Yenny at nagsalita pagkaalis nito. Anong gagawin natin, mga kapatid? Kahit na trabaho nating harapin ang Green Dragon Clan, si Daryl ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan. Oo, magiging mahirap ito. Tumanggo si Zinnia. Sumimangot ang natirang 6 na miyembro ng 9 Saint Oracles. Nakita nila si Daryl bilang kanilang taga-alalay kanilang matatakbuhan. Inilagay ni Daryl sa panganib ang kanyang buhay para mailigtas sila noong nasa tuktok sila ng Kunlun at gagawin na sanang elixir pill ni Donahue. Sa wakas at nailigtas sila, hinigop si Daryl ng chaotic vortex. Kung wala siya, wala na roon ang 8 miyembro ng 9 Saint Oracles. Kabanata 3683. Napaisip si Yenny, nagsalita ito. Paano kung ganito? Sikreto nating tulungan ang Green Dragon Clan sa digmaan. Nang sa gayon ay hindi natin mabaigo si Daryl. Hindi gustong sumabay ni Yenny sa plano ni Robert pero wala siyang magagawa. Isa siya sa 9 Saint Oracles at trabaho niyang tulungan ang Godly Region sa pagharap sa Green Dragon Clan. Kaya naman magagawa lamang niyang sikretong tulungan ang Green Dragon Clan. Tumaan si Zinnia at ang iba pang 9 Saint Oracles bilang pagsang-ayon at mukhang iyon lang ang tanging paraan. Nang sumunod na araw, sa mansyon ng pamilya Carter, umupo sa hall sina Chester, Dax, Ambrose, Jule, Yvette,
at Yvonne habang halo-halo ang kanilang emosyon. Bumalik kahapon sina Jewel, Dax, at Ambrose sa pamilya Carter at sinabi sa lahat ang tungkol sa kung anong nangyari sa Jade Pick. Nasabik silang lahat na malaman ang pagpayag ni Robert sa pagtulong sa paghahanap kay Daryl, pero pare-pareho silang napunit sa hiniling nitong bisitahin ang lokasyon ng Green Dragon Clan. Tulad ni Jewel, hindi alam ni na Jewel, Chester, at ng iba pa ang tungkol sa problema sa pagitan ng Godly Region at Green Dragon Clan kaya wala silang ideya na may mga pukana si Robert. Wala silang napagdesisyonan matapos ang mahabang pag-uusap, kaya naman nagbigay ng pahayag si Chester na hintayin nila si Cheryl bumalik bago magdesisyon. Isa pa, si Cheryl ang sugo ng dragon mula sa Green Dragon Clan at malalaman niya ng mas mabuti ang sitwasyon sa Legendary Island of Dragons. Pero hindi bumalik si Cheryl pagtapos nilang maghintay ng isang araw. Gawin na natin. Tumayo si Jewel at determinado ang tingin sa kanyang mukha. Hindi na natin mahihintay pa si Cheryl. Didiretso ako sa Heavenly Alliance para makausap si Robert at dadalhin ko siya sa aking kapatid. Kapag mas maaga nating natapos itong kahilingan at mas maaga rin siyang makakapagsimulang tulungan tayo sa paghahanap kay Mr. Daryl. Tumahimik sa buong hall. Dapat mapagdesisyonan ng Green Dragon Clan ang paghatid kay Robert sa Legendary Island of Dragons. Wala sa posisyon ang lahat ng nasa hall para ay lahad ang kanilang mga opinyon. Sa wakas, tumango at nagsalita si Chester. Sige, pero mag-aalala kami kapag mag-isa lang pumunta, kaya hayaan mong samahan kita. Kahit na kapatid ng pinuno ng Green Dragon Clan si Jewel ay miyembro siya ng pamilya Carter. Bilang pinakamatanda sa magkakapatid, gustong siguraduhin ni Chester na ligtas ito. Pero mariing umiling si Jewel. Hindi, Chester. Walang maaaring pumasok sa Legendary Island of Dragons. Lalabagan ko na ang mga panuntunan sa pamamagitan ng pagdala kay Robert. Tumango si Chester. Sige, kung ganoon ay dapat kang mag-ingat. Bahagyang ngumiti si Jewel, mukha siyang kalmado. Huwag kang mag-alala sa akin, Chester. May ginawa kami ni Robert kahapon at paniguradong hindi niya ako kayang talunin. Pagtapos ay nagpaalam na si Jewel sa lahat at nagtungo sa Heavenly Alliance ng mag-isa. Pagtapos ng 2 oras na paglipad, sa wakas at dumating siya sa Heavenly Alliance altar. Nang makarating sila ay tiningnan ng babae ang magandang tanawin sa kanyang harapan. Sa plaza, sa labas ng hall, maayos na nakatayo ang libo-libong elite na mga alagad at nakita ang malinis nilang disiplina at kamaharlikaan. Nakakamangha ang magarang meeting hall. Pero kalmado lamang si Jewel. Nang lumapag ang babae, mabilis na pumulibot ang mga alagad na naroon at sumigaw. Sino ka? Hinahanap ko si Divine Lord. Sambit ni Jewel. Nagulat ang mga elite na alagad nang marinig nila ang sinabi nito at nagsimulang panalitaan si Jewel. Napakatapang. Sa tingin mo ba ay makikita mo ang Divine Lord kung kailan mo gustuhin? Maging totoo ka. Anong layunin mo sa pagpasok sa Heavenly Alliance altar? Sa gitna ng mga galit na pagsigaw, itinaas ng isang elite na alagad ang kanyang kamay at kumuwi, mukhang siya ang pinuno. Pagtapos ay tinuro niya si Jewel at nagutos. Panipi, hulihin siya ngayon din. Kabanata 3684. Binuksan ng ibang elite na mga alagad ang kanilang internal na enerhiya at aatake en asena kay Jewel. Biglang may narinig silang sigaw at mabilis na lumapit si Robert habang seryoso ang tingin sa kanyang mukha. Tigil. Nang dumating siya ay tiningnan niya ang paligid at nanarmon. Anong lakas ng loob niyo para maging bastos sa isang kilalang bisita? Umalis ka. Mabilis na umatras ang mga elite na alagad. Nakangiting tiningnan ni Robert si Jewel. Patawad. Bago pa ang Heavenly Alliance at hindi pamilyar sa mga panuntunan ng mga alagad. Pagtapos ay mas lumawak ang kanyang ngiti at nagpatuloy. Akala ko ay hindi mo ikokonsidera ang aking hiling. Nasorpresa ako sa pagdating mo. Karangalan ko ang binigay mong tiwala. Pagtapos ay tumingin sa paligid si Robert at napansin niyang mag-isa lang si Jewel at mas naging kalmado. Mag-isang pumunta si Jewel. Mas magiging madali kung aatake tayo sa Green Dragon Clan. Naisip nito, ngumiti at nagsalita si Jewel. Tara na, tumango si Robert. Pagtapos ay may bigla siyang naisip at magalang na nagsalita. Sandali lang, Miss Jewel. Pakiusap, hayaan mo akong magbigay ng pag-uuto sa aking mga tao bago tayo umalis.
Pagtapos ay mabilis siyang naglakad palapit sa hall. Nang makapasok siya ay tinawag niya si Kayden at Bamulong. Sabihin mo sa lahat na sumunod sa atin ng tahimik. Tandaan ninyong huwag kayong masyadong lalapit. Mag-iiwan ako ng bakas sa daan. Naiintindihan ko. Mabilis na tumanggo si Kayden. Nagbigay ng ilan pang pag-uutos si Robert bago siya naglakad palabas ng punong hall at sabay umalis kasama si Jewel papunta sa legendary Island of Dragons. Maginoo ang naging pagkilos ni Robert. Nakipag-usap at nakipagtawanan siya kay Jewel buong paglalakbay. Unti-unting ibinaba ni Jewel ang kanyang depensa sa paningin ng nakakatuwa at matalinong si Robert. Hindi niya alam na sinusundan sila ng libo-libong miyembro ng Heavenly Alliance. Mabilis lang maligaw kung mahigit 10 milya ang kanilang layo, pero sekretong nag-iwan ng malilinaw na bakas si Robert para mabilis na makasunod ang mga miyembro ng Heavenly Alliance. Pagtapos ng ilang oras na paglalakbay, sa wakas at dumating na sina Robert at Jewel sa legendary Island of Dragons. Lumutang sila sa ere nang tumingin sila pababa sa legendary Island of Dragons. Labis na namangha si Robert na hindi nito mapigil ang huminga ng matalas. Napakagandang lugar, nakatago itong maigi, naisip niya, kahit na nakatago itong maigi, nagtagal at nahanap niya ito. Sandaling hindi mapigilan ni Robert ang kanyang pagkasabik habang nagningning sa tuwa ang kanyang mga mata. Ito ang legendary Island of Dragons. Tiningnan ni Jewel si Robert at seryosong nagsalita. Ito ang unang beses na nag-uwi ako ng tagalabas, kaya pakiusap. Maghintay ka rito at pupuntahan ko ang aking kapatid para sabihin sa kanya ang pangyayari. Sige, bahagyang ngumiti si Robert. Salamat, Miss Jewel. Magalang itong sumagot pero totoo rin ang malakriminal na tingin sa kanyang mga mata. Pero hindi ito napansin ni Jewel. Tumanggo ang babae, tumalikod at naghandang dumaong. Subalit pagtalikod ni Jewel ay naglabas ng dalawang mahahabang bagay si Robert at itinusok ito sa likod ni Jewel. Sa spine nito ng may tila kidlat na bilis. Sila ang Trap Dragon Thorns. Alam ni Robert ang mga kahinaan ng Green Dragon Clan bilang sugon ng Godly Region, kaya naman maaga niyang hinanda ang Trap Dragon Thorns para sikretong umatake kay Jewel. Alam niyang magiging mahirap para sa kanya na manalo laban kay Jewel. Masyadong mabilis si Robert para sa reflex ni Jewel. Nagulat at kaagad itong nawalan ng balance, dumiretso siya sa sahig. 10 taon na ang nakalipas, noong tao pa si Jewel, walang magiging epekto ang Trap Dragon Thorns sa kanya. Pero nasa katawan siya ng dragon, nanigas ang kanyang mga kamay matapos siyang salakayin ng Trap Dragon Thorns ni Robert. Sobrang proud ni Robert sa sorpresang pag-atake. Sumulong siya at sinalo. Ang nahuhulog na si Jewel. Nagulat at nagalit si Jewel, sinigawan niya si Robert. Pakawalan mo ako, bakit mo ako inatake? Anong inilagay mo sa akin? Kabanata 3685. Proud na ngumiti si Robert at kinut siya ang mga tanong ni Jewel. Ikaw ang kapatid ng pinuno ng Green Dragon Clan pero wala kang ideya na ito ang Trap Dragon Thorn para mahuli ang inyong angkan. Trap Dragon Thorns. Nang inig at natarante si Jewel. Hindi sinabi ni Shandy kay Jewel ang tungkol sa Trap Dragon Thorn noong nasa legendary Island of Dragons siya, kaya hindi niya alam na mayroong ganoong klaseng bagay. Napagtanto niyang hindi maganda ang Trap Dragon Thorns. Naramdaman niyang sumara ang kanyang enerhiya matapos matusok ng Trap Dragon Thorns ang kanyang likod, wala man lang siyang lakas para tumayo. Ikaw na nakakamuhi at walang hiyang high asterisk key. Binabalaan kita, kapag may ginawa ka sa akin, hindi ka titigilan ng aking kapatid at ng Legendary Island of Dragons. Ibinabad ng takot at galit na si Jewel ang kanyang matapang na tingin kay Robert. Nagsunog ng butas kay Robert ang matalim niyang tingin. Puno ng pagsisisi, si Jewel ng sandaling iyon. Kung alam niya lang kung gaano kakasama si Robert, hinintay niya sanang bumalik si Cheryl. May karanasan si Cheryl at patitigilan niya sana si Jewel sa bigla-bigla nitong kilos. Masyado nang huli ang lahat sa puntong iyon para umaksyon. Itinapon ni Robert ang kanyang ulo patalikod at tumawa sa langit matapos niyang marinig ang pananakot ni Jewel. Huwag kang mag-alala, Miss Jewel. Wala akong gagawin sa iyo. Gusto lamang kitang gawing bihag para magamit kita laban sa Green Dragon Clan. Ano? Nagulat si Jewel. Bigla niyang napagtanto na hindi siya ang punteriya ni Robert pero ang buong Divine Dragon Clan.
Habang gulat pa rin si Jewel ay tumigil sa pagsasalita si Robert. Sa halip ay hinablat niya ang babae at lumipad sa pinanggalingan nilang direksyon. Makalipas ang ilang minuto, nakita nila ang grupo ng mahigit 100 malalaking barko sa malaking dagat sa ibaba. Puno ito ng mga elite na alagad mula sa Heavenly Alliance. Nakita sila mula sa nakakamangha at malaking distansya. Tumayo sa kubyerta ng malaking barko ang 8 miyembro ng 9 Saint Oracles, pinamunuan nila ang grupo. Sa likod nila ay ang Sect Masters na sumali sa Heavenly Alliance. Plano ito ni Robert. Gusto niyang ipakita sa kanya ni Jewel ang lokasyon ng legendary Island of Dragons at babalik siya sa kanyang mga tauhan. Para ay lahad ang kanilang planong pag-atake sa Divine Dragon Clan. Malaki ang tiwala ni Robert nang ngumiti siya at mabilis na lumapag. Nang lumapag siya sa kubyerta, sabay-sabay na umawit ang 9 Saint Oracles. Divine Lord, tumango si Robert, tumingin sa paligid at nagsalita. Nasa harapan natin ang legendary Island of Dragons. Maghanda kayong makipaglaban anumang oras. Pagtapos ay itinapon niya si Jewel sa kubyerta. Hindi ito makagalaw at namutla at nanghina ang magandang mukha nito dahil sa Trap Dragon Thorns. Hindi nagbago ang hitsura ng lahat ng Sect Masters, habang nakangiwi ang 9 Saint Oracles, naawa sila kay Jewel. Sa wakas, hindi na ito maitago pa ni Yenny at nagsalita. Divine Lord, dahil dinala ka niya sa legendary Island of Dragons, bakit hindi natin siya pakawalan? Huwag mo siyang saktan. Tumango rin si Zinnia at ang ibang 9 Saint Oracles bilang pagsang-ayon. Alam nilang malapit sa isa't isa sina Jewel at Daryl at hindi nila hahayaang saktan ni Robert si Jewel. Malamig na dumaing si Robert at walang ganang nagsalita. Kung pakakawalan ko siya ngayon, hindi ba niya ipagsasabi sa lahat ng nasa legendary Island of Dragons ang tungkol sa plano ko? Ako ang pinuno ng Heavenly Alliance at dapat akong respetuhin ng lahat. Sundan niyo lang ako at huwag nang magsalita ng tungkol sa mga walang kabuluhan na bagay. Hindi maingay si Robert pero nanindigan siya. Kabanata 3686. Nagkatinginan sina Zinnia, Yenny, at ang iba pa. Nagbuntong hininga ang mga ito nang makita nila ang hindi nagpapatinag na si Robert. Nang malapit na sila sa legendary Island of Dragons ay itinaas ni Robert ang kanyang kamay at sumenya sa kanyang mga tao. Tigil. Alam niyang alerto ang Green Dragon Clan, naging sobrang ingat ni Robert bago niya nalaman ang tungkol sa paligid ng legendary Island of Dragons. Bumagal ang takbo ng lahat ng barko nang matanggap nila ang utos ni Robert. Tumayo si Robert sa baw ng barko habang nakasilip sa topography ng legendary Island of Dragons at huminga siya ng malalim sa gulat. Nakita niya ang napakalaking isla. Bukod doon ay nakaset up dito ang Heaven and Earth Formation. Binuo ang pormasayon gamit ang Fire Spirit Crystal at nakabuo ito ng malaking protective shield para mailayo ang lamig. Kaagad na naging pamilyar dito si Robert bilang sugo ng Godly Region. Nasa pinakamalalim na parte ng Wild Deserted Secret Region ang legendary Island of Dragons, madilim at puno ito ng makapal na yin energy. Kaya naman tanging ang Fire Spirit Crystal ang magagamit ng Green Dragon Clan sa legendary Island of Dragons para maalis ang malamig na hangin. Pero nasorpresa si Robert dahil mayroong malaking Heaven and Earth Formation sa islang iyon. Naalala niya na hindi malalim ang kaalaman ng Green Dragon Clan tungkol sa pormasayon kahit na malakas ang mga ito. Wala siyang ideya na tumulong si Daryl sa pag-set up ng pormasayon sa isla. Iyon ay dahil ipinangala ng Dragon Lord si Daryl ng pinuno ng Green Dragon Clan na si Shandy. Pagtapos ng sandaling pag-obserba ni Robert, tumalikod ito at seryosong nagsalita. Makinig ang lahat, hintayin ninyo akong unang makapunta sa isla. Dapat ay tahimik kayong pumunta roon pagtapos kong kunin ang atensyon ng Green Dragon Clan. Nakita niyo na ba ang Heaven and Earth Formation na nasa isla? Kung hindi ako nagkakamali, gawa sa Fire Spirit Crystals ang gitna ng pormasayon. Trabaho ninyong wasakin ang Fire Spirit Crystals na nasa loob nito at ang malaking pormasayon, pagtapos ay magsama-sama tayo. Mukhang sobrang seryoso ni Robert nang sabihin niya iyon. Matapos masira ng Heaven and Earth Formation at mahihirapan ang Green Dragon Clan dahil sa pagbuga ng malamig na hangin, magkakaroon na sila ng tsansang manalo. Naiintindihan ko. Sabay-sabay na sagot ng Sect Masters nang marinig nila ang utos ni Robert.
Tumango si Robert. Tumigil siya sa pagsasalita, tinapik ang kubyerta gamit ang mga daliri sa paa at lumipad sa langit. Mabilis siyang nagtungo sa legendary Island of Dragons. Sumunod doon, muling yumandar ang higit sa 100 naglalakihang barko. Samantala, umupo si Shandy sa tronong nasa hall ng legendary Island of Dragons. Nakasuot siya ng kulay gold na robe, mukha siyang charming dahil na rin sa napakagandang features, makurbang katawan, at malakas niyang aura. Maayos na nakapila ang mga elite na dragon sa bandang ibaba sa magkabilang gilid ng kanyang trono. Maamong nakatayo si Cheryl sa harap ni Shandy. Mukhang nag-alangan at naguluhan ang maamong mukha ni Cheryl. Aalis na ako maya-maya, iyong kamahalan. Mayroon ka bang gustong sabihin kay Jewel? Napag-alaman ni Cheryl na ginanap ang 9 Continent Conference sa Royal City ng New World Continent sa pag-uutos ni Robert, hindi siya mapakali dahil dito. Mayroong mahabang hindi pagkakaunawaan ang Green Dragon Clan at ang Godly Region. Isa itong masamang balita para sa Green Dragon Clan at biglang nagpadala ang Godly Region ng sugo papunta 9 Mainland. Subalit nagsusultivate pa rin sa seklusyon si Jewel nang mabalitaan iyon ni Cheryl. Wala siyang ibang magagawa kundi ang bumalik sa Legendary Island of Dragon ng mag-isa para iparating ang balita kay Shady. Nagbutong hininga si Shandy at seryoso ang tingin sa kanyang mukha nang mag-utos siya. Hindi mo kailangan magpadala ng mensahe sa kanya. Pag bumalik ka sa pamilya Carter ay kailangan mo siyang dahil kaagad pabalik sa Legendary Island of Dragons. Masusunod, sagot ni Cheryl, yumuko siya kay Shandy at kaagad na umalis. Pero mabilis na pumunta sa hall ang mandirigmang dragon at sumigaw. Masamang balita, iyong kamahalan. May pumasok sa Legendary Island of Dragons. Hindi mapahinto ng grupo ng ating patrolya ang taong ito. Kabanata 3687. Ano? Nagkagulo sa buong hall. Galit na galit sina Shandy at Cheryl. Nang sumunod na segundo ay mabilis na tumayo si Shandy. Naging malamig at nawala ng emosyon ang mukha nito. Sino iyan? Boom! Biglang may bumangga ng malakas sa pinto ng punong hall. Sinundan ito ng pagpasok sa uwang ng isang tao. Mukha itong kalmado at mayroon siyang kakaibang aura. Iyon ay si Robert. Kaagad na natuon ang atensyon ng lahat kay Robert. Mabilis na nagpakita ang isang matangkad na anyo at matapang nitong tinitigan si Robert. Hi *T. Sino ka? Anong lahat ng loob mong pumasok sa Legendary Island of Dragons? Gusto mo bang mamatay? Iyon ay si Loki. Tulad ni Cheryl, sugo rin ng dragon si Loki. Makapangyarihan at pinakamahalagang tauhan siya ni Shandy. Tumitig ang mga mata ni Loki kay Robert at nabuhayan ng lakas ang katawan nito na para bang handa siyang kumilos anumang sandali. Sa parehong sandali ay tumitig din kay Robert ang ibang elite na dragon. Tahanan ng Green Dragon Clan ang Legendary Island of Dragons at matagal nang ipinagbabawal ang pagpasok ng mga tao sa isla. Hindi lamang walang problem na pumasok ang taong nasa harap nila, pero umaksyon din ito laban sa grupo ng patrolya. Uminit ang dugo ng Dragon Clan sa mga naging aksyon nito. Sinuri ni Shandy si Robert habang nakaupo siya sa trono. Nagningning, ang lamig at inis sa mga mata nito. Hindi natarante si Robert kahit napamatay siyang tinitigan ni Loki. Sa halip ay kalmado at walang gana itong sumagot. Hindi ka kwalipikadong kausapin ako. Umatras ka, naghuhukay ka ng libingan mo. Sumigaw si Loki. Sumabog ang enerhiyang nasa loob niya at aaksyon en asana. Si Loki ang naging sugo ng dragon pero walang respeto sa kanya ang tao. Naging kahihiyan iyon ay hindi niya iyon mapapalampas. Sumigaw si Shandy nang aatake na si Loki. Umatras ka, Loki. Nakatitig siya kay Robert nang sabihin niya iyon. Nagdalawang isip si Loki pero sumunod at umatras siya. Tiningnan ni Shandy si Robert at malamig na nagtanong habang pinipigilan ang kanyang galit. Sino ka naman? Bakit mo gustong pumasok sa Legendary Island of Dragons? Tulad ni Loki, galit na galit din si Shandy pero kalmado siyang kumilos dahil alam niyang maaaring isa palang mahalagang tao ang lalaking nasa kanilang harapan. Kaagad na natuon kay Robert ang atensyon ng lahat. Bakit kaya napakatapang ng taong ito? Sino siya para pumasok sa Legendary Island of Dragons? Hindi pinansin ni Robert ang mga titig ng lahat pero tiningnan niya rin si Shandy. Paniguradong ikaw ang pinuno ng Green Dragon Clan. Macherisma at mayroon kang kakaibang aura. Nakangiting pahayag nito. Tumingin sa paligid si Robert at
Nagpatuloy, ang pangalan ko ay Robert, ang Divine Lord ng Heavenly Alliance. Heavenly Alliance. Nagningning ang mga mata ni Shandy at kaunting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa parehong sandali, nagulantang si Loki at ang iba pa. Siya ang Divine Lord ng Heavenly Alliance. Makalipas ang ilang segundo, si Shandy ang unang nag-react at nagtanong ito habang nakatitig pa rin kay Robert. Ikaw ba ang sugo ng Godly Region? Tama, nakangiting sagot ni Robert habang nakaramdam ng pagiging kalmado. Kabanata 3688. Kaagad na uminit ang ulo ng lahat ng nasa buong hall. Nagalit si Shandy at ang mga elite na dragon. Napilitang pumasok sa Nine Mainland ang Green Dragon Clan dahil sa sinimulang godly battle ng Godly Region. Mayroong hindi naayos na away ang Green Dragon Clan at Godly Region. Hindi nakakagulat na magalit ang lahat nang malaman nila ang pagkatao ni Robert. Nanatiling kalmado si Robert at ngumiti siya kahit na naramdaman niya ang mga masasamang tinan. Huwag ninyo akong tingnan ng ganyan. Wala ako rito para makipaglaban pero para irepresenta ang kanyang kamahalang Nine Heaven Emperor para pasukuan kayong lahat. Ang Green Dragon Clan ang naging pinuno ng 4 innate beasts at mayroon kayong malakas na kapangyarihan. Bakit ka magiging masaya sa pagtatago sa isang maliit na isla? Basta't handa kang sumuko, sa tingin ko ay magiging sobrang saya ng kanyang kamahalang Nine Mainland Emperor. Kapag dumating ang oras na iyon ay magagawa ninyong bumalik sa Godly Region. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Robert nang sabihin niya iyon. Subalit hindi natinag si Shandy at ang mga elite na dragon. Tumahimik ka, mayroon kaming dignidad sa Dragon Clan at hindi kami yuyuko sa kahit na sinong lakas. Kahit gaano pa kaganda ang inyong inaalok ay hinding-hindi kami sasang-ayon. Nandidibing sigaw ni Cheryl. Tumanggo si Loki ang iba pang mga elite na dragon bilang buong suporta sa sinabi ni Cheryl. Ngumiti at hindi sila pinansin ni Robert nang mag-isa niyang tiningnan. Si Shandy, naiparating ko na ang mensahe. Seryoso akong nagtungo rito. Mahaba ang naging buntong hininga ni Shandy nang sumagot siya gamit ang mahinahong boses ng walang pag-alangan. Paano kung hindi ako pumayag? Nagbuntong hininga si Robert matapos niyang matanggap ang sagot at mukhang napuno siya ng pagsisisi. Kung ipipilit mo ay wala akong magagawa kundi ang wasakin ng Legendary Island of Dragons. Hindi malakas ang kanyang boses, pero kumalat ito sa buong hall dahilan ng pagtahimik ng lahat. Napakatahimik, maririnig kahit na ang pagbagsak ng karayom sa sahig. Makalipas ang ilang segundo, winasak ng tawanan nina Cheryl at Loki ang katahimikan. Anong sinabi niya? Sinabi niya abang gusto niyang wasakin ang Legendary Island of Dragons. Talagang mayabang ang sugo na ito. Napapaisip ako kung saan siya kumuha ng lakas ng loob. Mag-isa lang siyang nandito. Kinutya nina Loki at ng iba pang mga elite na dragon si Robert. Sumanghal si Shandy at namumuhi niyang tiningnan si Robert. Robert, sinabi mo bang kaya mong sirain ng mag-isa ang islang ito? Ngumiti si Robert, inilagay sa likuran ng kanyang mga kamay at proud na tumayo habang malaki ang tiwala sa kanyang mukha. Kung hindi ka naniniwala sa akin ay maghintay tayo. Naniniwala siyang mawawasak ng kanyang mga tao sa Heavenly Alliance ang Heaven and Earth Formation na nasa isla sa puntong iyon. Kumunat ang noo ni Shandy nang hindi siya naging comfortable sa lakas ng loob na ipinakita ni Robert. Kumunat din ang noo nina Cheryl at Loki. Bakit sobrang laki ng tiwala sa sarili ni Robert? Mayroon bang tutulong sa kanya? Boom! Habang nasa malalim na pag-iisip sina Shandy at Cheryl, narinig nila ang makawasak mundong ingay galing sa labas. Gumuho ang malaking pormasayon sa isla. Nagulantang si Shandy at mabilis siyang tumakbo at sumigaw sa hall palabas. Anong nangyayari riyan? Kaagad na pumuntang hall ang elite na dragon pagkasabi niya noon. Namutla ang kanyang mukha at nataranta. Hindi maganda, iyong kaymahalan. Nawasak ang ating pormasayon. Ano? Parehong nanginig sa galit sina Shandy at Cheryl. Narinig nila ang sunod-sunod na nakakabinging ingay bago sila makarecover sa pagkagulat. Narinig nila ang papalapit na mga yapak galing sa hangin. Nang tumingin sila sa hall mula sa distansya ay nakita nila ang daan-daang libong elites ng Heavenly Alliance na nagmarcha galing sa lahat ng direksyon. Mahigpit nilang hawak ang kanilang mga espada nang pumulibot sila sa hall. Nasa pinakaunahang bahago ang 9 Saint Oracles at ang iba't ibang Sect Masters.
Di nagtagal ay narating nila ang hall at sabay-sabay na nagbigay ng balita ang sect masters. Iyong kamahalang Divine Lord, sinunod naming ang inyong utos at winasak ang malaking pormasayon. Sobrang naging masaya si Robert sa kanyang narinig at nagbigay siya ng papuri. Magaling, mahusay na trabaho. Kabanata 3689. Pagtapos ay lumingon si Robert at proud na tiningnan si Shandy. Kamusta iyon? Naniniwala ka na ba akin ngayon? Sira na ang malaking pormasyong nasa isla mo. Di magtatagal at lahat kayo ay maaapektuhan ng lamig. Magiging sobrang hirap para sa inyong mga dragon ang kalabanan ako. Bakit hindi na lang kayo sumuko ngayon? Namula ang mukha ni Shandy. Sa parehong sandali ay naging galit-nag-alit din sina Cheryl, Loki, at ang iba pang nasa hall. Hey *T. Sobrang nakakamuhi ni Robert at sikreto siyang nagpadala ng tao para sirain ang ating pormasayon. Sa wakas at nag-react si Shandy at tinitigan niya si Robert ng mangutya siya. Isang sorpresa, makalipas ang marmaing taon, nanatiling nakakamuhi at walang hiya ang Godly Region. Kahit nabiglaan ang naging mga pangyayari ay napansin ni Shandy na mag-isang pumunta sa hall si Robert para ibaling ang atensyon ng mga ito sa iba at makagawa ng oportunidad para mawasak ng Heavenly Alliance ang pormasayon. Naging matagumpay ang plano ni Robert. Nawasak ang Heaven and Earth formation na nasa isla. Kailangan tiisin ng lahat ng mga elite na dragon ang lamig kapag walang Heaven and Earth formation. Sa ganoong sitwasyon ay paniguradong matatalo ang Dragon Clan kung mapipilitan silang lumaban sa daan-daang libong elites ng Heavenly Alliance. Pinag-isipan ni Shandy ang tungkol doon at huminga ng malalim habang kumulo ang kanyang galit sa loob-loob. Sa tingin Mob A ay susuko kami kung wawasakin ninyo ang pormasayon. Mukhang hindi nyo pa rin naiintindihan ang Green Dragon Clan. Tiningnan maigi ni Shandy si Robert, malamig ang kanyang mga mata. Panipik. Nagdala kayo ng daan-daang libong katao mula sa mundo ng mga cultivator papuntang Nine Mainland ngayong araw, pero kahit na nagdala ka ng mga sundalo at general mula sa Godly Region, hindi kami susuko bilang Green Dragon Clan. Matatag na tumayo si Shandy. Kumerba ang bibig ni Robert sa madilim at malupit na kinang. Pagtapos ay malakas itong sumigaw. Magaling kung ganoon. Makinig kayo sa akin, Heavenly Alliance. Ngayong araw ay papabagsakin namin ang legendary Island of Dragons at apetayan silang lahat. Atake, sabay-sabay na sagot ng daan-daang libong elites ng Heavenly Alliance. Sumabog ang kanilang internal na enerhiya nang sumugod sila. Nanatiling diretso ang mukha ni Shandy at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon kahit kaunti. Laban, malamig na utos ni Shandy. Binuksan ng mga elite na dragon na nasa loob at labas ng hall ang kanilang enerhiya at humayo sa hangin, naging mga higanteng dragon sila. Sa sandaling oras ay tila nagmistulang bagyo ang buong langit sa itaas ng legendary Island of Dragons. Mayroong libo-libong dragon ang lumipad at nagpaakyat panaog, mukha silang labis na nakakamangha. Libo-libong higanteng dragon ang sabay-sabay na sumigaw at sumugod sa mga elite ng Heavenly Alliance. Pamunit ang kanilang anyo sa mga nadaan ng hangin. Naging sobra ang sabay-sabay na pagsabog ng lakas mula sa libo-libong higanteng dragon. Natarante sa loob-loob ang mga elite ng Heavenly Alliance. Marami sa kanila ang nabigla sa mabilis na pag-atake ng mga dragon. Napalipad sila gamit ang nakakatakot na puwersa at sumigaw sila sa galit. Halos 10,000 katao ang namatay sa pool ng dugo dahil sa isang pag-atake na iyon. Napamura si Robert sa kanyang nakita at dumilim ang kanyang mukha. Nang sumunod na segundo ay pinunterya niya si Shandy at sumanghal. Tulad ng inaasahan sa Green Dragon Clan, lahat kayo ay lubos na makapangyarihan. Ngayon ay titingnan ko ang lakas ng Empress ninyo. Nilabas niya ang kanyang fairy soul, nagdulot ito ng pag-ikot ng hangin. Malamig ang mga mata ni Shandy at sasagutin na sana niya ang hamon pero inantala siya ni Loki. Iyong kamahalan, hindi mo kailangang harapin ng mag-isa ang isang nakakamuhing tao. Hayaan mo ako na ang bahala sa kanya. Sumigaw si Loki bago siya tumakbo palapit kay Robert. Sugo mula sa Godly Region, ha? Isa kang nakakamuhi at walang hiyang nilalang. Hindi karapat-dapat makalaban ng Empress ang isang walang kwentang nilalang na katulad mo. Sambit niya kay Robert. Biglang nakita ang isang sibat sa mga kamay ni Loki nang mabilis itong sumugod.
Nakagawa ng maliksi at malinis na kurba sa hangin ang kanyang sibat, nakaturo ito diretso sa puso ni Robert. 2. Bahagyang tumawa si Robert nang makita niya ang papalapit na si Loki. Nakita ang pagkamuhi sa kanyang mga mata, pagtapos ay sumulong siya para salubungin ang pag-atake ni Loki. Kabanata 3670. Hlang, nang sumunod na segundo ay nagbuhol sa ere sina Robert at Loki. Biglang may narinig na malakas na ingay at dumaing si Loki nang napalipad siya 10 milya ang layo. Sa wakas at bumagsak siya sa sahig, umubo ng maraming dugo at namutla ang kanyang mukha. Kahit na siya ang makapangyarihang sugo ay mayroon pa ring malaking agwat sa kakayahan sa pagitan nina Robert at Loki. Hey T. Akala ko ay kaya kong labanan si Robert, hindi ko inakalang magiging napakalakas niya. Nang inig si Loki habang nakatitig ng matapang kay Robert dahil sa takot at galit. Nahirapan siyang tumayo at muli sanang susugod. Hindi kanya kapantay, Loki. Kalmadong sambit ni Shandy, pagtapos ay lumipad siya sa ere para kumprontahin si Robert. Tinitigan niya si Robert at nagsalita gamit ang malayelong lamig na tono. Pumasok kayo ng mga tauhan mo sa Legendary Island of Dragons at winasak ang aming pormasayon. Gusto kong mamatay ka. Pagtapos ay naglabas si Shandy ng malakas na aura at itinaas ang kanyang kamay para tumira. Mukhang sobrang bagal niyang kumilos pero sa isang kisap mata ay nasa harapan na siya ni Robert. Hlang, naging seryoso ang mukha ni Robert nang mapansin niya ang bilis ni Shandy. Hindi niya minaliit ang kanyang kalaban. Pagtapos ay mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay para salubungin ang palm attack ni Shandy. Narinig ang malakas na ingay, sinundan ito ng malakas na agos ng internal na enerhiyang kumalat sa buong langit sa itaas ng Legendary Island of Dragons. Dumaing si Robert at napaatras siya ng 12 hakbang. Malian na lamang si Shandy sa naging huling pag-atake. Isa pa, siya ang Empress ng Green Dragon Clan. Labis na mas malakas siya kumpara sa Red Sparrow Queen kung buong lakas siyang kikilos. Hey T. Pinatatag ni Robert ang sarili at gulat na tinitigan si Shandy. Akala niya'y manghihina ang Empress at ang ibang mga elite na dragon dahil sa lamig pagtapos mawasak ng pormasyong nasa isla, pero nagkamali siya. Mukhang hindi naapektuhan ang lakas ni Shandy kahit kaunti. Mapunta ka sa impyerno. Sumigaw si Shandy nang ibaliktad niya ang kanyang kamay. Nakita ang bola ng apoy sa kanyang palad at kaagad itong bumaril kay Robert. Nakakamangha ang lakas ng pulang apoy at nasunog ang hangin na dinaanan nito. Ito ang Dragon Flame at tanging ang Green Dragon Clan lang ang mayroon nito. Namangha sina Cheryl, Loki, at iba pa nang makita nila ang ginawang paglabas ni Shandy sa Dragon Flame. Inilabas ng Empress ang Dragon Flame. Oo, sunugin ng walang hiyang lalaking yan hanggang sa mamatay siya. Ito ang mangyayari kapag ginalit mo ang Dragon Clan. Naghiyawan ang marami sa mga elite na dragon. Malaki ang tiwala nila sa sarili na matatalo si Robert kapag inilabas ni Shandy ang Dragon Flame dahil iyon ang pinakamahalagang bagay sa Green Dragon Clan. Naging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Robert nang marinig niya ang mga kumanto sa paligid. Sa puntong iyon ay wala siyang oras para mag-isip kung paano lalabanan ang atake. Nagawa niya lamang ilabas ang lahat ng kanyang Fairy Soul Power at makabuo ng Protective Shield sa kanyang paligid. Magkaroon ng halma ang Protective Shield matapos lumabas ng kulay gold na sinag. Ginamit niya ang kanyang buong lakas. Boom! Nang mabuo ang kulay gold na Protective Shield ay nakita ang bola ng Dragon Flame sa kanyang harapan. Narinig ang malakas na ingay at tuluyang nilamon si Robert nang tumalsik ang usok sa palibot niya. To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.